Napatay ng mga pulis ng isang lalaki na nang-hostage at nanaksak sa isang magtiyahin sa Dasmariñas, Cavite. Problema raw sa pamilya at pera ang ugat ng pang-hostage. Ang mainit na balita, hatid ni Trisha Zafra. Sa pagdanak ng dugo natapos ang hostage taking sa bahay na ito sa barangay Salitran 1, Dasmariñas, Cavite kagabi. Binaril ng mga pulis ang hostage taker na kinilalang si Peter Adrincola, 33 anyos, taga-bayan ng 13 Martires. Napilitan daw silang gawin ito dahil pinagsasasaksak na ng suspect ang hinostage niyang magtiyahin, isang 8 taong gulang na batang babae at ang 20 anyos na si Marian Tarazona. Sugatan ng 2 biktima, nagpapagaling na sila ngayon sa ospital. Kwento ng kapitbahay ng mga biktima, mag-aalas 2 ng hapon, biglang pumasok sa kanilang compound ang suspect. Dinampot daw nito ang 1 taong gulang na batang naglalaro sa bakuran. Pumasok sa bahay ng kanyang mga biniktima at kumuha ng kutsilyo. Sabi po niya, hinahabol daw siya ng mga pulis, itago daw siya. Naghanap ng patalim yung lalaki doon po sa loob. Tapos nagkaagawan pa nga po ng kutsilyo. Kung hinahabol siya ng pulis, so dapat talaga nasundan agad siya doon. No, sinasabi natin hindi pa tatagal ng gano'n, naka-responde kasi nag-i-imagine at nag-hallucination siguro itong tao na to. Noong una, nadaan pa raw sa negosasyon ang suspect, kaya dakong alas 3 ng hapon, napakawala ng 1 taong gulang na hostage. Pero ng hostage naman ng iba. Ibinigay din namin natin yung sasakyan niyang hinihingi. So hindi rin niya nakipag-usap din siya kay Mayor. So hindi rin siya talaga, yung sa pakipag-usap niya, hindi siya stable ang dami niyang hinihingi. Pasado alas 6 ng gabi, sa gitna raw ng negosasyon, biglang nagsisigaw ang mga sinasaktan na palang biktima. Dito na raw pinaputukan ang suspect at nagtamo ng mga tama ng bala. Dead on arrival siya sa ospital. Dahil hinihinalang lulong sa droga, ipasusuri raw ang labi ng suspect. Ayon naman daw sa isang kakilala lang ng hostage, may problema ito sa pera at pamilya. Inaalam rin kung may record ito ng krimen sa ibang lugar. Trisha Zafra, GMA News.